paiba-iba yung salinity. Whereas vacuum dried soap, consistent yung salinity niya. Kumbaga, kung mag-vary man, maliit lang. Ano po ang safe zone or ideal rate ng salinity ng salt mount? Dapat mga 99% kung wala siyang mga impurities or mas mataas. Hindi dapat bababa sa 99%. Sugar. So, number 2 na ingredient, sugar. It is a secondary ingredient in the curing formula which counteracts the stringent quality of salt. It enhances the flavor of the product and aids in lowering the pH of the food. Ngayon, di ba ang asin, pag sobra yan, minsan ang lasa mo mapait na eh. Yun, kaya parang astringent. Minsan, ang lasa ko, ano ba ito? Mapait. Pero, yun pala, maalat na sobra. Ganun. So, ganun ang nagiging epekto ng asin. So, kailangan mo ang sugar para i-balance yung lasa. Lalo na kung marami kang nilagay ng asin. Tapos, binilalower niya yung pH ng food. Lalo na kung kailangan mo ng lower pH dun sa mga fermentation. So, number 3, nitrates and nitrites. So, dalawa yan ha. Nitrates, NO3, nitrite, NO2. So, yung nitrates, yan ginagamit dati pa nung unang panahon. Ang tawag nila dyan is salitre. Nung bata ako, halimbawa, pag Christmas party, magbabaon kami ng kusina sa Christmas party. Nakalimitang baon namin pag Christmas party eh. So, bibili ako sa palengke ng kusino. So, doon, yung ganung panahon ng time namin, yung kusino, ang best spot gagawin sa harap mo. Hindi yung ganyang mga prepared na. So, oo. Titimplahin nila yung, hihipain nila yung karne. Tapos, titimpla sila ng asin, ng salitre. Minsan wala pa silang salitre, utusan pa ako ng tindera. Bumili ka ng salitre kay ako, ganon. Sabi, punta naman ako, bibili ko siyang salitre. So, inimix niya yung asin, asukal, salitre. Wala pang tubig. Inimix niya yung tapos babalik-balik rin niya yung karne doon. Tapos sabi niya sa akin, nagbili, iluluto na yun, bukas niya yung iluluto. Yun, ganun. So, overnight curing para tumalab yung lasa. Wala pang tubig nun. Kaya medyo dry pa nun ang kusino. Ganun na wala pa nun yung mga phosphate. Wala pa, puro ano lang, salitre lang. So, yun yung sodium nitrate, salitre. Diba, sabi nila, ang salitre is nakaka-cancer. Kasi pagka nagkaroon ng reverse reaction nun. Pero kung wala kang reverse reaction, walang carcinogenic compounds na makikon. So, ngayon, sa panahon ngayon, hindi na ginagamit ang salitre. Ang ginagamit na natin is reduced form sodium nitrite, NO2, NaNO2. Okay. So, magkaiba si nitrate sa nitrite? Si nitrate is mas mataas, mas marami siyang oxygen. Tatlo oxygen niya. NaNO3. Sodium, tapos nitrate. So, NO3, tatlo ang oxygen niya. Si nitrite, dalawa lang ang oxygen niya. So, reduced form na, kaya wala nang danger. Hindi ka pares dati, sabihin nila cancerous kasi mayroon pang salitre. Ngayon, hindi na ginagamit ang salitre. Reduced form na ginagamit, sodium nitrite. Yan. So, bakit ginagamit? Kasi color fixation agent sila. So, sabi ko nga, sila yung nagpo-produce ng desirable pink color sa cured meats. It has pronounced effect and flavor. So, sabi na ng boss ko, hindi lang color ang pinoproduce ng nitrite, pati flavor. It is not a ham without the nitrite. Wala yung lasang ham kung walang nitrite. So, yun laging ina-emphasize ng Vice President namin dati sa Philippines. Graduate din yun ng UP at professor sa UP. Without them, a stale warmed over taste. Magiging stale eh, parang walang lasa. Will develop in some products, especially those that undergo long curing periods. The presence of nitrites in cures help prevent the development of oxidative rancidity. So, piniprevent din niya ang rancidity. Diba yung isang ingredient, yung erythorbate,
sodium erythorbate or ascorbic acid, prevent din nila ang oxidative recidivity. So, nagkatulong sila. Piniprevent din ng nitrite ang oxidative recidivity. They are effective inhibitors in the growth of Clostridium botulinum, the bacteria that causes botulism or botulinum intoxication. So, sabi ko nga, ang Clostridium botulinum ay anaerobic. So, ang packaging mo is vacuum sealed. Wala kang oxygen, na-prevent mo ang entry ng oxygen. Favorable yon sa growth ng Clostridium botulinum. But since merong kang nitrite, piniprevent nila ang growth ng Clostridium botulinum. So, ang Clostridium botulinum, pag tinamaan ka niyan, kasi toxin siya, within 24 hours pwede kang mamatay. Kaya dati, yung may-ari ng perpetual yan, sabi sa akin, pwede daw ba huwag na ako maglagay ng nitrite? Kasi may sinasabi sila na nakaka-cancer. Sabi ko, sir, alin ang gusto mo? Yung pinagkakatakutan mong cancer na baka hindi naman mangyari kasi na nitrite na yung ginagamit ngayon. At saka, kumbaga, kailangan mo lang ang taas-taas na level ng nitrite para ma-produce ang cancer. Kung dahil sa nitrite ang cancer. Eh, samantalang, pag nagkaroon ka ng botulism, yung growth of Clostridium botulinum, even 24 hours, pwede ka mamatay. So, hindi na niya ako pinili. Diba? Pamili ka. Between two evils. Diba? Yung lesser evil or yung greater evil. Question lang. Oh. Yung cooked food na pagkain, kunyari nilagyan ko sa nighttime, yung effect niya ba nawawala? O kunyari, na-tour tayo yung ham, pero ang market natin hindi lang din sa raw. So, ang market din natin is parang luto na. So, hindi, nag-ano pa din siya. nag-effect. Kasi kita mo, pag pure lang yung meat products mo, kapares dyan, may ham ako dyan na since December pa, pero okay pa siya. Yes. Noted lang. So, napoprolong niya yung shelf life. So, ang nitrites changes the anaerobic condition of the meat. Diba? Anaerobic ang condition mo sa vacuum sealed products. Okay. To aerobic one, nagiging parang aerobic siya. So that Clostridium botulinum and other putrefactive bacteria cannot grow. Kaya hindi makagrow ang Clostridium botulinum. Pag meron kang sodium nitrite. Since nitrites are used only in small amounts, they are mostly incorporated in curing salts to prevent overuse and promote better distribution in the food product. Tapos nilalagyan nga lang ng color to distinguish it from the salt. Kasi baka mapagtama lang salt. Nitrite in itself is not effective in producing the curing reaction unless it is first broken down. So, nitrate, NO3, hindi siya effective in producing the curing reaction unless it is broken down into nitrite. So, yung nitrite ang naging effect ng curing reaction. This is a slow process, usually dependent on bacterial action and with the need for rapid curing to meet modern processing schedules. Nitrite is the one that is used today. Mas safer. Mas safe ka, tapos mas mabilis siya, hindi mo kailangan ng prolonged curing. Kung kay nitrate, overnight curing, Hindi pwede yung, kumbaga, hindi pwede, pero nung yung tindera sabi sa akin, overnight, diba? Pero, kumbaga, yung lasa lang, yung kinuha mo doon, yung curing effect, since gagamitin mo naman, so hindi yun ang, ano mo doon, kailangan mo doon, yung lasa lang yung kinuha mo doon. content lang. Both compounds are dangerous when taken in excessive amounts. Strict limits on their use must be observed. There has been some issues regarding the use of nitrates and nitrites as these compounds has been suspected as carcinogen-producing substances. Studies seem to point, however, that as long as
These are used within the specified limits. These do not cause any harm. Actually, bago ako nag-conduct ng seminar, ang tagal kong nag-research. Kasi nga, nakakatakot na baka tanungin ako, wala akong maisagot. Diba? So, research ako. Actually, itong mga dinidiscuss ko, hindi ko, hindi ko, bawa may seminar ako dyan, o 10 attendees, 15 attendees. Hindi ko pinag-aralan kasi busy ako sa copy-prepare ng mga kakailanganin. So, binabasa ko lang. Pero since, na-research ko na siya at napag-aralan ko na siya, so, alam ko na i-explain yun. So, ito yung color fixing changes ng NIC. So, magmula sa nitrate, so, bacterial reduction, marireduce yung oxygen mo. From tatlong molecules ng oxygen, magiging 2 molecule na lang, magiging nitrite. Bacterial reduction ang tawag. Sabi labo na eh. So, from NO2, from nitrite, through chemical reduction, magiging nitric oxide siya. Magiging isa na lang yung oxygen. Tapos, ayan. So, from nitric oxide, mag-ano ka ng water, nag-add ka ng water, magiging pH 5.4 to 6.8, magpuproduce ka ng nitrous acid. Yung nitrous acid mo, magpuproduce ng myoglobin. Doon may extract yung myoglobin ng meat to form with nitrous acid para maging nitrosome myoglobin. So, yun yung pink color. Tapos, yung nitrous acid, magpo-form with chromogen, magpo-form din siya ng nitroso-chromogen. So, diyan nang gagaling yung pink color ng process mix. Doon. Oh, Nakalak. Tuloy mo. tuloy yan ah. Alin, yung video mo? Oh. Tuloy to. Yun oh. Number 4, ascorbic acid or ascorbate or sodium erythorbate. The two primary reactions that occur after the curing ingredients are introduced into the meat are reduction of methmyoglobin to myoglobin and a reduction of nitrite to nitric oxide. So, yung nitric oxide, isang molecule na lang ng oxygen yun. Yung nitrite is 2 molecules of oxygen, yung nitrite is 3 molecules of oxygen. The nitric oxide is then available to combine with myoglobin ng meat, to form nitrosome myoglobin, which is visible as the pink food color in process mix. So, mali yung sinasabi nung nag-conduct ng seminar na itinatandaan ko na dahil sa pink color sa nitrite. Prepared powder. Yun. So, doon ko naisip na siguro nag-research lang ito. Hindi niya alam yung totoo. Kasi, tagal-tagal.